mga kameme! It's me again for today's vlog, Santan Tips for Herbal Health. Benefit naman po ang ating ibabahagi para sa karagdagang kaalaman. Pero teka, hello sa mga viewers and followers ko dyan at sa mga madaraanan nito. Hello sa inyo! Tara, samahan nyo ko hanggang sa dulo ng video ko. Let's go! Alam nyo ba, ang halaman na santan ay hindi lamang isang palamuti sa ating bakuran. Meron din siyang kakayahan na makagamot ng iba't ibang uri ng mga sakit. At narito ang ilan sa mga sumusunod. Kung ang isang tao ay nakakaranas ng pagtatae o kaya naman may dumi sa dugo, minom lamang ng pinagpakuluan ng ugat ng santan para maibsan ang pagtatae at nawala ang pananakit ng tiyak. Kilala ito bilang isang halamang gamot na ginagawang tiyak sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At ang lasa nga po niya ay medyo manamis-namis at hindi ka maang-umay inumin. At kung ang isang tao naman po ay may sugat, tiksa, pasa o kaya naman may eksema, kumuha lamang po ng sariwang dahon ng santan at tangkay sa kamo ito dikdikin at itapal para mabilis po ang paghilom niya at mabawasan ang pamamaga. Gamot din po ito sa nananakit na lalamunan. Kumuha lamang po ng katas mula sa ugat at ihalo sa tubig sa kamo ito gamitin bilang pangmumog para mabawasan ang pananakit ng iyong lalamunan. At kung nakakaranas ka naman ng pagkasinok o kaya pagkahilo, uminom lamang ng pinagpakulang ugat para malabanan ng sinok. Malaking bagay din po ito sa mga nawawalan ng gana sa pagkain dahil mayaman po ito sa antioxidants at mayroon itong sangkap na tulad ng flavonoids at tannins na tumutulong para maprotektahan ang mga selula ng katawan para malabanan ang pinsalan ng free radical. At kung may ubot sipon naman o kaya naninikit na plema sa lalamunan, magpakulo lamang ng dahon at bulaklak nito, inumin ito na parang tsaa upang matunaw ang namuong plema at guminhawa ang pakiramdam. Pwede rin po ito sa may masakit ang ulo, magdikdik lamang po ng dahon nito at itapal sa tapat ng noo para maibsan ang pananakit ng ulo. At kung mataas naman po ang lagnat ng isang tao, uminom lamang din po ng dahon at bulaklak nito para mapagpawisan at bumaba ang lagnat. At para naman po sa mga kababaihan na nakakaranas ng irregular menstruation, uminom lang din po ng dahon at bulaklak nito para maging normal ang buwan ng dalaw. Pero kung ang lifestyle ng isang tao ay hindi mababago tulad na lamang ng sobrang pagpupuyat at pagkain ng mga ipinagbabawal, ay hindi po natin makukuha ang tamang gamutan. Kaya mas maigi pa rin po na tulungan natin ang ating mga sarili para makaiwas sa anumang uri ng mga sakit. At ang mga herbal po ay sumusuporta lamang sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga katawan. Inuulit ko lamang po 5 o 7 dahon lamang po pakuluan sa 2 basong tubig saka ito inumin ng 2 times a day. Siguraduhin lamang po na malinis at ugasang mabuti bago ito inumin. At kung kukuha naman po tayo niyan ay dapat medyo malayo sa kalsada dahil yan po ay contamination ng mga usok at syempre kung ano-ano pa yung mga pwedeng dumikit diyan. Kaya dapat pumili lamang ng lugar na mapagkukunan para siguradong ligtas. At hanggang dyan na lamang po ang ating munting kalaman. Sana'y nakatulong. Tandaan, ang akin lamang pong nalalaman ay base lamang po sa aking pagsisiyasat. Kaya mas mainam pa rin na magpakonsulta tayo sa doktor. See you next video. Thank you for watching. Bye-bye.